Pare sila pogi. Po. Oh, okay. Yun na ba yung simula ng pwede ka nang pumunta sa kanila? O hindi Actually, pa rin? hindi. Pala si Hana yung Alice Guo ng Hindi ko na po maalala. February of what year? Tingnan natin. Sabay. 1, 2, 3. 2017. Wow, pasado. Meron tayong bagong segment. Ang tawag ko dito, Kinajan Love Stories. At simpleng-simple lang, meron tayong isang babae, meron tayong isang lalaki na kasama rito, at sila ay nag-iibigan. Kung ready ka na? Ready na ba kayo? Tara ka na dyan. Let's welcome Jerome and Hannah. Pakilala naman kayo. Hi guys, my name is Hannah. At ako naman si Jerome. In the house. Okay, so tong dalawang to, nakilala ko sila for the longest time and I've been a testament and a witness sa kanilang love story. Pero wala ako doon nung una sila nagkakilala at yun yung ikakwento nila sa atin. So paano nga kayo nagkakilala? Paano nga ba? Ako na lang mauna. So, we met sa work, sa Granny's. Kasi nung napasok pa ako, like as a student, I was only allowed to work ng summer. Like as per my parents, ayaw nila akong ma-distract from school, ganyan. Dahil summer break naman nun, parang suggestion ng mom ko is mas better kung mag-work ako full-time sa job na nag-offer ng mas higher pay compared sa mga fast food, ganyan. Kaya ako napasok sa Granny's. So, ang Granny's, nag-accept sila ng summer jobs na full-time talaga, tapos they're above minimum. What is above minimum? Nung time na yun, Nung it time was na yun, like, above minimum was above $13, I think. So, I was making $15 an hour. oh, not bad. Oo, so talagang parang mas practical siya for students na nagta-try save up for, let's say, university, yeah, stuff like So hindi that. ka dumaan sa McDonald's, sa mga I fast did, food? pero later on na. Kasi Oh, I just okay. wanted to have that experience. So, Jerome, ikwento mo naman sa amin kung ano yung Granny's. Ano ba siya? Ano bang klaseng company yon? So yung Granny's, ano yun katayan ng manok. So dinadala dun yung mga libo-libong manok Parang everyday, ang kinakatay namin dun, mga 60,000 pieces ng chicken. Tapos, yun yung mga chicken na nakita nyo sa mga groceries. Parang pinapalitan lang nila yung label. Oo, Pero sila ganon. talaga yung gumagawa nung ano. Yeah. Oh. Pasintabi lang po sa mga kumakain kasi pinag-usapan natin katayan dito. Yun. Tapos, ako yung nagpapak. Yung nakikita nyo sa, let's say, Superstore, Walmart, yung naka-styrofoam. Ako naglalagay ng chicken. Lalagay ka lang ng chicken doon. Oo, ako naglalagay. So, let's say, dalawa kaming breast na chicken. After dumaan sa amin, sa area namin, dadaan siya kay na Jerome. Oo. Ano namang gagawa niya? Kasi ang ginagawa ko doon, ako naman yung nag-scale ng nakabox na. Ah, okay. So parang ako yung nagko-code kung anong parts ng chicken yung darating. Tapos i-input ko sa computer yung code nila, tapos lalabas na kung ilang kilo, tapos minsan may mga price din. So ganun, before shipping. So yun yung okay. ano ko. So, paano kayo nagkakilala doon? Okay. Ano ba? Meron ba nagkamali? Nagkamali ba? To sino gumawa nito? Bakit sobra-sobra ang lagay nyo rito ng Hindi. manok? Bawal to ah. Actually, ang story talaga niyan, nung pumasok ko sa Granny's, wala siya dun Oh, kasi summer nga lang. Mm. Nagkasalisi kami actually. Oo. Ang una kong na-meet, kakambal niya, si Jericho. Kasi siya yung, nung nag-summer job ako, nandun din si Jericho. Pero wala pa siya. Nung natapos na yung summer job ko, bigla siyang nag-start mag-work. Doon ako pumasok sa Granny's. So, hindi ko siya naabutan. Pero, sa mga tita sa Granny's, naririnig ko yung pangalan ni Hana na sinasabi nila na, oh, sayang, hindi mo naabutan si Hana, ganyan. Yung So, mga parang- titang bugaw. Oh, yung mga titang Oh bugaw. my God, mga mapanood nila to. Hindi. Ano naman yun? Okay, anong gusto mong? Okay, mga titang matchmaker. Matchmaker. Matchmaker, Mga yan. titang matchmaker. Maganda pakinggan. Ganda pakinggan. Okay, sige. Tapos, pagbalik ko the following summer, first day ko yun which is ninang namin siya ngayon actually sa kasal. Sa wedding, naging ninang namin siya. First day ko, sabi niya sa akin,
Huy, Hana, nakita mo na ba yung kambal? Ang pogi, bagay kayo. Sino doon? Si... si Ninang Annabelle Oh, okay. Cortez. Shout out to you. Sino kambal? Pero sino kambal? Oh. Parang sila. Pareha sila pogi. Oo, pogi okay. daw. Kasi magkamukha. Ano sila? Identical twins. Parang ako na rin yun. Insert photo. Kamukhang kamuka. Wait lang, second summer ba yon? Or Yeah, tapos na second yung summer? na. Oh, okay. Oo. Sabi ni Tita Matchmaker, na sayang, di mo na-meet si Kambal. Si Kambal, yun talaga yung ginamit niyang term si Kambal. Kaya nandun na siya. Kung Okay. sabi niya, na-meet mo na ba? Na-meet, okay. Oo, Sige, yun. kwento mo. Yun. So, na-meet mo na ba yung kambal? Ang pogi nun, bagay kayo. Tapos ako naman, sinong kambal? Kasi wala akong idea kung sino yung kambal na yun. Kasi nung una kong nung past summer, na si Jericho lang yung nakikita ko nga, hindi ko naman alam na may kakambal siya. Tapos, parang na din ako na-curious ka na ako na. kung sino ba yun. Tapos ngayon, tinanong ko, sino ba yung kambal? Ang sinasabi lang palagi sa akin name, Jerome. Oh. Alam ko nga, Jericho ang pangalan Oh. ng isa. Tapos, parang sinearch ko sa Facebook. Nagulat ako, friend ko siya. Pero hindi si Jericho yung friend ko. Sabi, sino to? Sino yung Jerome? Tapos yun pala, ikaw ngayon Ikaw magkwento. Bakit So, mo ako friend sa Facebook agad? stalker. Dahil naririnig ko nga yung pangalan niya sa mga titang Matchmaker. matchmaker, 'di ba? So nung parang di ba kapag alam mo sa Facebook, 'di ba, nagbibigay siya ng suggested friends, ganyan. Kung mga friends mo yung mga tita, minsan lalabas na Yung mutual friend. mga suggestion, 'di ba? Nakita ko yung pangalan niya as suggested friends. So, syempre, friendly ako eh. Whatever. Hinayaan, Oh my God. hinayaan mo na si Facebook na na magpakilala. Friendly ako eh, friendly eh. Pero on my defense, kaya ko siya inaccept kasi akala ko nga siya si Jericho. Kasi yung mukha nga, di ba? Ba't parang may panghihinayang, parang nagkamali ka ng pag-accept parang may sama ka ng loob. Parang dinedepensa pa na, akala ko kasi Jericho yun eh. Hindi, parang kasi ang weird nga na nauna ko siyang maging friend, pero ang na-meet ko nauna, si Jericho. Oh. Kaya parang, bakit niya ako ina-add? Di naman niya ako kilala. Tapos ako naman nag-accept pala rin, Oh. hindi ko rin kilala. So, nung nakita mo si Jerome in person, na-justify ba yung imagination mo nang sinabi ni Tita Matchmaker, ang pogi ni Kambal! Pogi naman. Yes! Hindi ako Teka lang po, naniniwala. natin Wait, yung... wait lang, Jerome, yung buhok mo, umabot dito eh. Paano kayo nagkakilala? Sa granny? Sa parking lot? Sa party? Basta ang unang-una kong natatandaan na ang parang communication first namin ay communication. sa water dispenser ng Granny's. Parang saktong iinom ako, tapos nandun din siya, tas Tinake parang advantage niya yung time na yun. tinawag ko siyang ate. Oo, sabi ko, ha? Mm. Anong ate? Mas mukha kang matanda sa akin. Parang tinawag mo ata akong, ano ba yun, tito? Hindi, O sabi niya kasi, hi ate. Sabi ko, tawagin kaya kitang tito dyan. Kasi, mas bata ako sa looks pa lang. Alam ko mas bata ako. Kaya, na-offend ako, ate? tapos yun yung Ramdam ko yung galit at saka inis eh. Na-insulto. Na-insulto talaga ako. yun yung unang-unang parang tandang-tanda ko na doon kita unang kinausap. Oo, yun nga. Yun lang, yun. Doon kami nagkaroon ng start ng interaction. May spark ba nung pag-uusap tayo? O talagang insulto talaga? Wala, insulto Yung parang talaga. yung inis oo. talaga yung nangibabaw. Sa'yo, Jerome? Parang wala naman, parang ano lang, kasi friendly ako, di ba? Parang ano lang, yung bang, kasi yung break namin halos sabay eh. Tapos, usually kasi marami akong nakakausap sa Granny's eh. Tapos, syempre, hindi ko nga siya nakakausap. So, parang yun yung additional na makakausap mo. Parang ganun. Pero syempre, meron na rin na ano doon na, uy, maganda. Oh, Hindi wow. naman masyado. Oh.
Siya po pala, si Hana yung Alice Guo ng Winnipeg. ng Winnipeg. Hindi ko na po maalala. Okay, so after nun, ano pa yung interaction nyo? Kasi I think yung ginawang style ni Jerome, medyo nadya mo ba na tawagin siyang ate para Parang, to spark something? Para parang inisin ano ng lang, ano? hindi naman para inisin, parang ano lang naman, yung Conversation conversation, starter. no. Ganon. Small Kasi talks. sabay kami nandun, tapos Hindi kasi naghihintay ako. Kasi, ano yung time na yun, nagte-training siya for, yung men's physique. So, Okay. kailangan niya Bodybuilding. Oo, yun so, yung time madami na siya yun kami eh. ng tubig. So, naghihintay ako. Kuha siya ng tubig. Oh. Yun, kaya nagkaroon siguro ng time for conversation kasi nga ang tagal niya dun sa water dispenser. So, ang laking tulong pala nung pag-bodybuild mo. Kung di ka nag-bodybuild nun, hindi kayo magkakakilala kasi di kayo inom ng tubig. Oo. Tsaka, kaya siguro ako pinansin nun kasi may six-pack abs pa ako Oh nun my eh. Ba't Gosh. nagtatrabaho ba siya nakahubo? Oo, Naka-topless? nakaganon ako nun eh. Oh. Nung pag kinakausap ka niya, ate, ano na, kamusta na? Nakagano'n ba? Di naman, ewan ko ba dito. Naganon ako nun, yung jug ko naganon. Baka si Jerome lagi naglalagay ng tubig doon, yung Oo. isang galon ng tubig, no? Tigapalit pala ng tubig ng ano niya, dispenser. Pero napansin mo yun na nag-bodybuild siya? O hindi Sinabi naman? sa akin. Nino? Nung mga tita. Mga tita matchmakers. Matchmaker. Na, uy, nagte-training yan, kaya ganyan, ang daming uminom ng tubig. Tapos yung pagkain niya, every break namin, kanin yung kinakain niya. Kahit 15 minutes lang yung break, kanin pa din. Okay. Kami, Pabulk, snacks na. papabulk Oo. siya. After nung mga interactions na yun, kailan kayo naging close? Nung nag-start na kami mag-usap sa Snapchat, Oh, pero meron pa ang mga ano yun eh. hindi ko na maalala. Di ba? eh. Hindi ko na po maalala. Merong ano yun. Minessage ko sa Facebook kasi Oh di my ba? God. Kasi di ba? Okay Di ba? na, oo. Kung hindi maganda yung kakalabasan na nagkikwento niya, pwede nating ikat yun. Sige lang. Wag na, sige, wag na daw kasi may magagalit. Grabe Okay. naman. Sige. Sige, wala tayong magagawa kung ayaw ni Hana. Ganun talaga. Merong mga pinaprotekta ng mga babae. Dignidad nila. So, yun, sa Snapchat ba? Oo. Download pa ako ng Snapchat nun para lang kausapin ito. Wala kasi akong Snapchat dati eh. Hindi naman ako i-Snapchat eh. Nahuli mo ba siyang mag-screenshot ng isa sa mga picture mo? Oo, nahuli ko siya kasi hindi niya alam. Kasi nga ganun siya ka old Oo. school. Hindi ko alam na pag in-screenshot mo pala, malabas pala doon na ano. Huli ka, balbon! in-screenshot. Sabi ko, bakit mo screenshot yung picture ko? Sabi niya, Ba't mo nga in-screenshot? Bakit ko nga ba in-screenshot? Wow, talaga ba? Baka Wala, papakita niya parang- kay Jericho. Ito ba yung katrabaho mo dati? Mahilig ako mag-screenshot nun tapos nilalagyan ko ng salita, di ba? Yung, kunyari, asan yung noodles ko? Oo, Di ba? mahilig siya yung kukuha siya ng photo tapos lalagyan niya ng mga caption. Kunyari, nakakangang ganun, tapos lalagyan ko ng, ano na, May Ang tagal magawa naman ng ng- sarili niyang memes. Ah, for sure. parang Okay. ganun. Oo. Oo. Effective ba sa'yo yun? Yung ginagawa niya ngayon? I guess so. Tawang-tawa ka nga sa akin dati. Dati lang. Ilang buwan kayo yung usap-usap, yung mga biru-biruan, bago siya nagpakita ng intention? Or sino ba ang nagpakita ng intention sa inyong dalawa? Medyo matagal din yung kasi alam ko, Hindi ko na maalala. kasi Honor. di ba, Your Honor, hindi ko na po maalala. kasi on prep ako ng ano nun eh, ng bodybuilding. Hindi naman tayo naging ano nun ng nasa prep ako eh. Naging ano na tayo Oo, nung after na ng bodybuilding Kasi eh. busy nga siya. Oo, kasi Kasi lagi siyang mag-gym nasa after work. gym. Tapos kailangan niya matulog ng maaga. Naging factor ba yon na parang yung nagparamdam si Jerome, tas biglang naging busy siya, nawala? Hindi naman kasi hindi din ako nag-expect much from him. Busy lang talaga. Wala namang ganong ano. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung ano namin, yung pag-uusap namin throughout ng nagpe-prep ako sa competition. So all the time na nagpe-prep ka for the competition, nagtatrabaho ka pa rin, summer pa rin ba yun? Kasi di ko alam yung timeline eh. O tapos ka na sa summer. Actually, tinuloy ko na yun kasi na-waitlist ako sa school.
Ah, dire-diretso ka college, yes. Oh, okay. Nagdire-diretso. Kaya din kami actually siguro na-develop. Kasi siguro kung wala, baka naputol na din doon. Oh, tingnan nyo naman sa Grannies, hindi lang manok hindi lang sisiw ang nade-develop. Pati love story ng ibang tao doon. Baka sabihin ng Grannies, wala kami ginagawa kundi maglandian lang din eh, no? Ay, hindi. Labas na sila doon. Ano kayo? Produkto ng Grannies. Noon, since nagkakilala kayo, ilang buwan kayong Nauna akong umalis. So, a year later, umalis ako kasi Sa nag-school school. na ako. okay. Tapos siya naman, nag-work pa siya for 1 more year, I think. I think 1 more year nga or just couple months lang. Tapos nag-quit na rin ako. Nung umalis si Hana, kayo na ba nun? Tayo na. I think so. Tayo na. Oo. Oo. Oo, Kami kasi na. Feb naging kami. February of what year? Tingnan natin. Sabay. 1, 2, 3. 2017. Oh, pasado. Siyempre. Paano yung ligawan nyo? Ano ba yun? Sinisingit mo lang ba sa work time nyo? Or talagang pupunta ka ng weekend pag pares kayo off? Pumupunta ako ng weekend. Oo, talagang grabe Wait lang, yung... Wait. That's a lie. You would Alin? go pag weekend kasi may tattoo ka ng weekend sa Steinbach. Yeah, pero yun nga Pero rin yung ano. not exactly for me. Kumbaga, nasisingit lang talaga niya ako sa... Sigurado ka ba? Maybe it's the other way around. Nagsisingit siya ng tato para mapuntahan Ay, ka. Hindi. Priority niya yung tattoo eh. Nung hindi pa kayo. Oo. Pwede rin kasi hindi naman ako allowed sa inyo eh. Oo, kasi... Oy, wait. Oo. Merong mga story yung Oo, na-unfold. medyo ano eh. Wait lang. Naglalabas ng sama ng loob. Bakit bawal ka sa pumunta kina Hana? Strict ba ang Siyempre. parents mo? Oo naman. Especially yung dad ko. Bakit daw? Bakit bawal? Kasi baka daw ma-distract ako sa school. Kasi nga hindi pa ako tapos mag-college. Paano nangyari na pumayag na si parents mo na bumisita siya or it took a while? Nung sinabi ko na may naliligaw sa akin, sinabi agad. Sakto na magbo-birthday yung dad ko. Pina-invite niya sa bahay. Kasi magkakilala sila. Hindi. Oh. Kasi pang umaga ako sa Grannies eh. Si Daddy Glenn pang gabi yan eh. So parang naririnig ko lang yung pangalan ni Daddy Glenn kasi nga sa Grannies kasi yung mga Pilipino magkakilala talaga yan eh. Lalo na pag sa Steinbach, halos lahat ng Pilipino sa Steinbach magkakakilala eh. Approximate lang. Gano'ng karaming Pilipino sa Steinbach? Mga nasa thousands ba or Hindi naman less? siguro. O wala? Thousands. 1,000 ba? Oo. Parang less than 500 lang naman. Hindi ko alam. Sorry, hindi ko alam. Pero Ay, oo close-knit nga, talaga baka. yung community nyo. Oh, no, Solid. kasi ngayon medyo madami na. Lumalaki Oo, na. lumalaki na. Sa Steinbach, doon ka ba pinanganak? Or No, ano ba? Pinanganak ka ba rito? Or kasi No, magaling ka no. mag-English eh. O sa China? Sa farm. Sa farm? Hindi, I moved here sa Canada nung 13 years old ako. Sa Steinbach na, straight to Steinbach. Kasi nandun yung sisters ng mom ko. Oh, Yeah. okay. Kaya, lumaki lang ako sa small town. Small town. Oo. Eh, ikaw, Jerome, like, kailan ka nag-move dito sa Canada? Galing akong New Delhi, India. joke lang. Nag-move kami dito 2013. Mga ilang taong ka na nun? Na ako noon, 19. Oh, wow. Hindi Alam ko, ba? 19. Hindi po mag-18 ka O pa lang. 18. Hindi ko lang kung 18 or 19. So, ibang-iba talaga yung background nyo. Kasi ikaw, Yes, oo. parang you're almost a second-gen Filipino-Canadian, di ba? Si Jerome, talagang first-gen. Oo. Kasi lumaki siya sa Philippines. Oo. So, meron ba kayong mga indifferences na nung nagkakilala kayo? Kasi, Actually, medyo madami. like what? I guess like kahit nga yung normal conversation lang namin, parang medyo hindi ko gets yung mga sinasabi niya. Dati yung jokes niya, hindi ko masyadong gets. Kasi syempre, yung mga jokes ko, mga pang puti. Oh, Tapos hanggang ngayon, yung jokes ko na parang English or yung base dito, hindi niya mag-gets. Kailangan ko explain talaga. Bad trip minsan. baka naman ikaw ang may kasalanan nun. Baka yung Hindi ano mo, eh, punchline mo, yung timing mo.
natatawa yung mga friends ko pero siya hindi talaga. Sabi niya, ha? Ano yun? Ganun talaga. Hindi naman nakakatawa, hindi ko kasi maintindihan. Huwag ka kasi mag-English. or ganun, sabi niya, hindi naman nakakatawa. Sabihin ko sa kanya, hindi mo lang naintindihan kasi. Eh, ikaw, anong na-experience mo sa yung magkaiba yung kinalakihan nyo? Ang pinaka magkaiba namin ay hindi siya masyadong may alam sa labas na mga gawain, parang ganun. Kasi iba yung lumaki ako sa labas, parang ganun. So pag sa street, marami akong alam, marami akong kalokohan na alam. Street smarts. O parang ganun. Sa kanya kasi kinikwento niya sa bahay lang halos Oh. siya. So Ano naman mga ako ng mga ganun. friends ko kasi lagi nila ako inaasar na boring daw yung childhood ko kasi nga hindi naman ako pwede lumabas ng bahay. So yun yung parang pagkaiba na minsan may kinikwento ko na, naranasan mo ba yung mga gantong bagay nung nasa Pilipinas ka? Tapos sabi niya, ano yan? Hindi ko alam yung mga yan. Pero sabi ko, ha? Parang normal to sa mga bata sa Pilipinas na So yung mga ganon, medyo hindi kami nagko-connect sa mga ganong bagay kasi nga, Parang hindi ko makarelate sa isa't isa. Mm. So, ano yung mga bagay na nakaka-relate kayo? Kasi how will this work? Ano? siguro sa mga tawanan, pag nag-joke ako, na natawa ka, ganyan. Ano ba mga... Parang wala rin ako maisip. Ano ba yun? Paano nga ako tayo Ano nga nag-ano? nagka-relate? O yung physical attraction talaga yung nagsimula ng lahat? Well, I think naman kahit sino, it's always physical attraction. Kasi, di ba, like, paano mo mapapansin yung isang tao kung hindi ka physically attracted to them? Mm. I don't think, ewan ko lang this is just from my Ah. experience. Parang, Pero yun yung nagsimula di ba? If you know someone, this is my opinion, ito yung experience mo, kahit na physically attracted ka, but if there's no substance dun sa tao yun, kahit gano'ng kagwapo yan, kahit gano'ng kaganda ng six-pack niyan, kung wala namang substance, That's true. I might be mistaken. Merong mga, depende sa tao, di ba? So there is something pa rin na attracts you beyond skin deep, superficially. okay, I guess, very funny nga siya. Mm. Ayaw pang aminin nung simula. Pero ikaw, anong na-attract sa'yo kay Hana? Bukod sa physically, Sige, sabihin mo nga, gaano kaganda si Oh Hana my nung God. na-meet mo siya? Nung Nung napaano ka ba? Yung parang yung eksena nun, yung parang tumitigil yung mundo mo, yung nag-slow mo pa si Hana sa'yo. Na, Oo, yung buhok niya, hinahangin pa ganun ganun. Ganun yung nangyari talaga. Yung Hindi, umiinom ka ng tubig na gano'n, tapos yung tubig sa wala. Hindi, totoo, ganun nga yung kasi actually di ba, nagpe-prep ako ng bodybuilding nun. Sinabi ko sa sarili ko na hindi muna ako mag-girlfriend. Mm. Kasi nga, parang, Distractions, no? oo, parang gusto ko mag-focus sa trabaho, ipon nga, tapos sa gym. Kasi ang hilig ko talaga mag-gym nun. Parang okay na okay ako sa gym. So sabi ko hindi muna mag-girlfriend, pero nung nakita ko si Hana, doon talaga nagbago nga. Oh my God, whatever. Hindi ako nagbibiro. Oh my God, bakit ngayon ko lang narinig yan? Diyos ko, 6 years na kami. Hindi, kasi merong mga bagay na Like 7 sa podcast lang na to Oo. na nasasabi. Wow. Oh, Hindi- para bang confession room to eh. Hinihintay ko talaga yung moment na to na mag-open ng podcast si Jan para sabihin yung mga sinabi ko. Para ma-profess yung kanyang feelings in public. Yan. Yun eh. Ano tingin mo, sinet up lang natin tong podcast na to Oo, para... Bakit ang tao? Totoo yun. Nung nag-prep talaga ako, wala talaga akong balak mag-girlfriend nun. Oo. Binago mo ang buhay ni Jerome. pasensya Ang destiny na. niya. Sorry In a good way. In a good way naman. Nilayo mo ako sa gym. Yung 6-pack naging 1-pack. Nagino- Okay, so, di ba, yun nga, na-invite ka sa birthday party ng dad ni Hana. So, what happened there? Pinakilala kayo na nun? Hindi pa. Hindi pa. Ano yung naramdaman mo nun na, finally, pwede na akong tumapak sa bahay nila? Or kinakabahan ka nun? Kinakabahan ako nun syempre dahil alam ko nga na stricto yung magulang niya eh. Yun agad yung para pumapasok sa isip ako na
Totoo na to, no? Totoo O, na. parang ganun. Pero at the same time, masaya din dahil naramdaman ko na willing silang makilala ako. Parang ganun. So, yun yung parang naging ano ko na, okay, sana tuloy-tuloy na to. Ganyan. Paano pakilala ni Hana sa'yo sa parents niya? Alam mo, so, dahil first time ko atang magpakilala, hindi rin siguro alam ng parents ko kung paano mag-interact with someone na yung pinakilala ng anak. Kasi naalala ko, may dala siyang, ang dala mo, yung ulo ng May dala akong lechon. lechong ulo ng baboy. Oo. Tapos, sabi niya, nung pagdating niya, sabi niya kay mami, may dala po akong ulo ng Ulo ng baboy. baboy. Maskara ng baboy, Oo. mga ganun. Sabi Ulo ni talaga. Sabi ni mami, sige, lagay mo dyan sa freezer sa labas. Sabi niya, ha? Luto na po. Ay, sorry, sige, ilagay mo sa table. Kaya parang sabi ko, oh my God, parang naano din sila. Awkward ba? Awkward. Oo, Tanda ko yun, grabe. parang awkward. Pero ang kagandahan ng birthday party na yun, hindi nakapokus sa akin yung attention ng parents niya. Compared sa, let's say, walang party, in-invite ka lang ng parents, para ka nasa hot seat, di ba? Alam mo yung nakaupo yung parents tapos bilang kakausapin ka, saan ka nakatira sa Pilipinas? Anong tinapos mo sa school? Anong plano mo sa buhay? Yung mga ganon. So, wala yung ganong senaryo dahil maraming bisita. So, pagpasok ko lang nun, nag-bless lang ako, Parang ganyan. doon lang yung interrogation Tapos, nagpakilala ako. Tapos, after nun, wala na, parang normal na bisita ka. Tapos, yun yung nangyari. Medyo awkward ng konti. Yun na ba yung simula ng pwede ka nang pumunta sa kanila? O Actually, hindi pa rin? hindi kasi- pa. Next birthday party na huli, yung susunod. Oo. After 1 year. Hindi, kasi nung bago siya umalis, sabi niya kay daddy, Tito, pwede po bang dalawin ko si Hana pagka weekends? Ang sagot ni daddy, bakit? May sakit ba siya? Tapos syempre, basag na naman yung ni Jerome. Grabe, yung hiya talaga ako. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Pero in a good way yun kasi parang alam mong light yung di ba, yung sitwasyon, hindi yung sabi na, hindi pwede, di ba, parang, Hindi pwede. Mas okay na yung mas okay na yung gano'n kasi parang alam mong joke na Okay ka lang nun nung sinabi niya yon ni Daddy Glenn. tumawa lang ako, tapos sabi ko, hey. Parang Iso mo yan, isa pa. So, paano? Tuwing ka doon. Yun yung ano ko. Yun lang yung reaction mo doon. Ando ka nun nung sinabi. Oo, sabi na pag gano'n na. Kasi nga parang, paano mo isa-save yun? Yung yung situation na yun. Yeah. Pero ang kagandahan nun, sinundan ni Daddy Glenn yun na Oo okay naman, lang, oo. basta nandun sila. Oo, yun. Oh, Sabi okay. ko, okay po, walang problema. That's good. Tapos, after a few months, sabi ni daddy, patigilin mo munang manligaw si Jerome. Tanda ko yun. Oo, grabe. Sa'yo lang sinabi or ano? Hindi sa akin. Tapos Sa'yo. kinailangan ko i-relay sa kanya. Yun. Anong ginawa mo nun? Hindi ko natatandaan ko yung time na yun, pero hindi ko na siya masyadong, parang short period lang rin naman yun Oo. sa relationship namin. Hindi ko matandaan kung kinausap ako ng mami tungkol doon, pero sinabi ko na okay lang, walang problema po, maghihintay ako, ganyan. Pero parang hindi naman my dumating sa point na parang tumigil eh. Kasi nag-uusap pa din kami. Oo. Oo. Hindi ko Parang naging, oh my God, I'm sorry, parang naging secretive palalo yung Yung relationship nyo. Pero kayo na nun? Hindi pa rin. Kailan ba yun? Hindi pa rin. oo. Oo. Kasi, masuno rin akong anak. Oo. Very obedient. There's Tapos, nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Being an obedient daughter. Kailan dumating yung time na tama na to? Parang ang hirap na. Kailangan nating nagsalita na ako. sa parents mo. Oo, nagsabi ako na, ano bang ginagawa ko? Ganyan, wala naman akong ginagawang mali. Hindi naman siya makaka-affect. Parang pinaliwanag ko din na. Ginastify mo Oo. kung Oo, kasi, yung sitwasyon. parang nakita ko din naman na siya, talagang gusto niya i-pursue.
parang feeling ko ang naging hadlang lang din was tattoo artist siya. Yun yung work niya. Or yun na yung parang gusto niya maging work. Kasi syempre parang sa parents, budget yung wala kang mataas na work, ganyan. So anong Understandable naman. after nun, anong nangyari, 'di ba? Parang you got your Yun parents nga. against this person. Oh, paano na-resolve yun? Yeah, parang kinausap ko lang naman. Actually, si mami lang kinakausap kasi takot nga ako kay daddy. Ah. Hindi naman ako mag-open up sa kanya na, Dad! Mabait naman si Jerome. So, yun. Tapos, parang ano na lang dumating naman din sa point na na-accept na din nila, I Oo. guess. I guess, ano ba, persistence, being Oo, I think persistent so. na Makulit, no? yung gano'n, nandun pa rin. Kaya sabihan ka ba nila na, oh, you need to stop this, or laging parang si Hannah lang nagsasabi sa'yo? Hindi ko nga matandaan kung kinausap ako one time ng mami eh. Kasi sa isip ko parang short period lang talaga yung ano na yun eh, yung parang yung scene na yun sa relationship namin. Parang 1 month. 1 month lang yun, tapos parang Okay na ulit. smooth Back, na ulit. back to eh. normal O, parang na back ulit. to normal na ulit. Kaya parang hindi ko na siya masyadong maalala kung ano Oo, yung kasi- mga details nung pangyayari na yun. Kasi December siya nagpunta. Pinatigil ng January. Kami na ng Feb. Oh, okay. Wow. Baka parang way lang ng parents mo yun to test si Jerome. Kung Kung ano titigil, ako, di ba? siguro. Yan. Tatanong natin pag napanood Pag na napanood. nila yung video na to. Comment na lang po kayo, mami. Tsaka daddy. Baka sila na yung Alam ba next nila, guest. after na, kunyari, pinagbawalan ka, and then tumigil saglit, na naging kayo rin nun, or hindi nila alam? Or Hindi baka ko na confused na rin sila maalala. sa timeline, Siguro confused na din sa timeline kung kailan nangyari. Kasi confused na rin ako kung Oh. kailan nangyari. Kung paano nangyari lahat. Buti na lang at nandiyan ka pa. Pero syempre, kasama pa rin natin si Hannah at si Jerome. Di ba, magkahawak pa yung kamay, nahiya pa. So, kung gusto mo maging sponsor ng podcast na to, simpleng-simple lang. Tell your friends and your family about this and that you're enjoying. Meron tayong Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Subscribe lang, react, Ang hirap and pala keep on mag- watching. So, yun nga, di ba? Magkalayo kayo. What, an hour and a half drive? Hindi naman. Tama ba? An Mga hour. An hour. An hour. 45 to an hour. Oh, so it's a medyo long distance relationship talaga. Hindi yung parang 5 minutes drive lang, 10 minutes drive. May difficulty. Kasi it's not like you can just, if you wanna eat out, just like that, in a random evening, pwede nyong gawin. So everything needs to be planned. Mm. So how was it? Sino laging pupunta? Well, ang pupunta lagi is si Jerome kasi hindi pa ako marunong mag-drive nun. Mm. So, walang choice kundi siya pumunta if magkikita lang kami sa Winnipeg. If pupunta ako sa Winnipeg, kasama ko yung family ko Or friends. or friends. Pero bihira naman yung friends. Mm. Alam ba ng parents mo? Oo naman, kasama ko sila. No, I mean, kapag friends mo yung kasama mo, yan, mag-meet kayo. Oo naman. Ngayon, alam na nila. Oo. Hindi kasi tinatanong nila kung sinong kasama. Never akong Pero kasi kayo na nun. Oo. Kayo na naman nun. Okay. Kung laging ikaw yung nagda-drive papuntang Steinbach, let's say, kung wala ka namang ibang kailangan gawin doon, wala kang tatatuan, wala kang work sa Grannies, meron bang time na dumating na parang, ba't ko ba ginagawa to? This is hard. This is a struggle. Tapos uuwi ka na naman. Parang hindi naman naging sobrang hirap sa akin yung pag-drive. Kasi siguro nasanay ako Huwag ka sa tumingin, Grannies, natatakot eh. Tinatakot mo yata eh. Huwag mo panoorin yung sasabihin. Biyabantayan Nakaganon mo sa akin masyado. eh. Hindi, wala namang ano kasi kapag feeling ko sanay na sanay ako mag-drive from Winnipeg to Steinbach noon dahil parang sobrang iksi lang para sa akin noon eh. Tsaka may sports car kasi ko noon, yun yung ginagamit ko. Kaya parang na-enjoy ko yung pag-drive. Oh. Kaya parang wala sa akin problema na kasi pagpunta ko doon sa Steinbach, hindi naman rin kami the whole day nag-hangout nito eh. Ang ginagawa ko lang pag-alis namin saglit, tapos pag-uwi niya, tatambay ako sa ibang tropa sa Steinbach na mahilig din sa mga sakyan. So naging rin na nandun yung mga tropa sa Steinbach. Di ba lagi nangyayari yon? Meron bang times na parang you feel bad? Oo,
all the time. All the time. Oo, kaya parang minsan, sasabihin ko sa kanya, wag na siyang, okay lang kahit di kami magkita that weekend. Next time na lang kasi pupunta naman kami ng Winnipeg, doon na lang kami magkita. Oh, pero pinupush niya pa rin. Mm-mm. Anong nararamdaman mo nung parang pinupush niya yung hindi, pupunta pa rin ako kasi, Ganda yarn! yeah. Haba ng hair. Hindi, parang syempre, dun mga ano na, gusto niya talaga akong i-pursue. Or love na love talaga. Yes. So, ilang years mong ginagawa yun? Ilang years na ganun yung Yung dynamic nyong dalawa ng relationship nyo? Matagal. 6 years. 6 years. Oo. Oo, kasi, meron lang namang, Natigil months. siya oo, nung, when she went to school. oo, kasi, pero ano lang yun, few months lang kasi winter time lang nun. Nung nagstay na ako sa Winnipeg for school. So, pero busy din ako after school, kaya hindi rin kami laging nakakalabas. Kanong gas na Gasoline. kaya ang nagastos mo? Ilang Siguro oil may change? share na ako sa Shell ng mga kahit 1%. para ka na nagra-run ng business sa ginagawa mo. Dapat nag-deliver ka na lang ng grocery sa Steinbach eh. Yun nga, Pinakit mo na lang yun eh. dapat Ng Yangs, pasabay ng no yung Asians, mga Instacart. Actually, naisip namin yun dati. O ganun. Oo, naisip namin yun. Magbenta kayo ng Jollibee sa Steinbach, di ba? Naisip din namin yun. Pero, ayun eh. Natatamad siya. Pupunta pa ako dun sa bibili pa ako tapos Kasi syempre siya lang naman ang bibili. O, tapos Siya lang magdadala. bibili pa siya, magdadala. Tapos diba naka-sports car nga raw si Jerome. So, ano pang kasya doon? Di ba? Yung backpack lang yung kasha dun eh. oo nga. Walang choice, pero... I Pero don't know, tagal din yeah, yun, we no? made it work. Kasi siguro din, hindi rin naman nga ako pwede yung laging lumalabas kasi nga kahit na kami na, strict pa din yung parents ko. Yun din pala yung reason kung bakit ako yung napunta doon kasi alam kong hindi nga siya pwedeng lumabas. So parang yung parang sacrifice, parang ganun. Compromise. Compromise, Oo, yun. Yun yung tamang word, compromise. Kung hindi siya pwede, ikaw ang gagawa. Oh. Kasi hindi rin ako pwede pumunta ng Winnipeg. Oh, kasi di ka nagda-drive at saka di ka papayagan. Oo, kahit siya yung mag-drive. Mm. As in, parang kailangan ko ipagpaalam a week before. ganun. Kailan nyo naramdaman yung parang nagle-level up na yung trust ng parents mo sa relationship nyo na, okay, parang meron konting pagbabago na, pinayagan na ako na, pinyari, susunduin ka ni Jerome sa Winnipeg, tapos, mag-drive kayo puntang Winnipeg. Dati kasi di ba, hindi kayo pinapayagan ng gano'n. Kailan dumating yun? Ilang years? Ilang months? Nung nag-start na ako mag-work, Oh, ever okay. since parang 21 siguro, 2021, nung nag-work na ako, parang doon ko na slowly na feel na, ayun na, nag-die down na yung, kailangan umuwi ka na. Ay, hindi, actually, pwede na ako mag-Winnipeg, pero may curfew. Kailangan, bago magdilim, nasa Steinbach nasa na ano ako. na, nasa Steinbach Oo. na. Hindi sa kalsada. Hindi, nasa Steinbach Nasa Steinbach na Oo, talaga. nakauwi na ako, nasa bahay na talaga. Oh. Like yung mga ganyang relationship, parang naiisip ko na yung meron bang mga dumating na point na nagkukwentuhan na lang kayo na sana meron akong superpower na isang snap lang ng finger ko, nando na ako. Yung Meron bang mga portal. ganun? Oo, portal. Kasi hindi ko talaga, Teleportation, no? hindi ko ma-imagine. Ako nga parang north lang to south magdadrive ako, parang nakakapagod na eh. So, props to both of you na nalampasan nyo yung challenges na yun sa relationship Ngayon ko nyo. nga lang actually na-realize na, wow, 6 years pala kaming ganun. Yun. Tapos, di ba, sometimes Saturday and Sunday, nandun din ako sa Steinbach, di ba? Tapos di ba yung susunduin, ewan ko naisip mo na yun, susunduin ka ni Jerome, and then magdadrive kayo sa Winnipeg, ihatid ka na naman Oh, niya yeah, sa Steinbach, tapos Oo. uuwi naman siya sa Winnipeg, nangyari tapos na babalik yun. na naman siya ng Sunday, or pwede ka ba mag-overnight sa kanila? Hindi. Hindi. Oh, or di mo naisip mag-hotel, mga ganun. O kasi pere, no? Like, Ang magkano mahal yun? eh. Magdadrive na lang ako. Oo. Kasi before, di ba, mura pa yung gas, di ba? Parang kinakalculate ko yun eh. Parang pagpunta ko doon, $20 yung sa gas. Oh. So kung mag-hotel ako, magkano hotel? 100 something dollars. So, okay na yung umuwi. Yung winter, Yung winter, ganun pa rin, doesn't matter it kahit doesn't winter. it doesn't matter. Hindi, As long as parang- hindi Nag-storm. nag-storm. Oo. Alam mo yung tawag dito, parang pumaparaan ka din na, ay, si Jerome na lang pupunta dito, pipick upin niya ako.
Tapos, punta kami ng Winnipeg. Parang naawa na din si daddy sa kanya. Oo. Na parang, wag na, hindi na kayo nahiya kay Jerome na parang pupunta siya ng Steinbach para sunduin ka. Tapos, drive ulit. Tapos, ihahatid ka na naman. So, yun, parang naano din ako na, ayun nga, no, wag na lang natin gawin. Kala ko sasabihin mo na, sige tayo na lang pumunta sa, sa Winnipeg. Ay, hindi ako Hindi makakasagot ka ng na- gano'n. Oh. Okay, so fast forward after all that challenges, after all that driving, asa na kayo ngayon? We are married. Married na kami Twice. Twice. twice So kailan? Last year, di ba? Last year yung Oo. una. Kaka-celebrate lang namin ng ng first year. anniversary. Nung 9 Nung Monday. September, nung Monday. Ngayon, you're finally living in one roof. Mm. How is it? Weird. Lalo na nung una. Parang, oh my God, ang hirap pala may kasamang lalaki sa bahay. May Dati, kasama ka namang lalaki, Ay, yes, kapatid pero mo, di ba? hindi ka- Lalaki rin yun. Yung room ko, naka-separate. So, yung gamit ko sa room ko, Sa'yo lang. oo, pag may kalat ako, kalat ko lang yun. Pero dahil, Mas makalat ako. ano siya, grabe. Nag-aaway talaga kami. As in. Meron po minsan naisip niyo na, sana na-experience ko munang kasama sa bahay to si Jerome bago ko pinakasalan. Para sa okay lang, hindi ko siya naisip na Parang, sana magkasama muna kami sa ano. yeah, kasi parang, ako very old school din yung yung beliefs ko. Na after kasal na lang. After marriage, yung living Yung living together. Oo. Kaya parang never pumasok sa isip ko na, ay, dapat pala muna kami before mag-commit. Yeah, parang wala akong beliefs na gano'n. Tsaka kahit gustuin ko naman, bawal naman din talaga. Di ba dati? Bawal. Very good answer. Merong magla-like na unang-una. So ilang months na kayong living together now? Kasi nung kinasal kayo, anong month last year? September. September. Pero hindi pa kami nag-live together kasi may work pa ako nun sa Steinbach. Dito Nag-start lang lang kami nung May. This year. This So, year. May this year. So, talagang bagong-bago lang. Bago pa rin, everything's new sa yung married life. Sino ang nagluluto sa bahay ngayon? Ako. Marunong ba tayo magluto dati pa or napilitan ka lang? Mahilig ako magluto talaga. Pero hindi nga lang Filipino food. Yung mga Filipino food ko laging palpak. Pag kailangan ko man ng Filipino food, nagnanakaw ako doon kina kuya. Oh. Napunta ako doon. Tapos, pag uwi kami ng Steinbach, magdadala kami Mag-uwi ng kayo? Oo. Kasi, May mga Tupperware kaming mga uwi. ang dami naming Tupperware ngayon. Oh. Puro uwi galing somewhere. Marami na kayong na-share na story, yung na-express na emotion all this time na nagkukwentuhan tayo. Balik tayo sa anong tingin nyo na nag-link sa inyong dalawa to strengthen your relationship despite all those hardship? Kasi feeling ko yung hirap na ginawa ko, ini-aim ko talaga yung kami talaga. Parang success para sa akin yun na parang ang sarap na sa pakiramdam. Kami namang dalawa, I don't think we ever dated just to have fun, ganyan. Laging date to marry. Yun. So, siguro, nung pinag-usapan namin yung future goals, ganyan, same kami, nagtugma. So, parang, kaya nag-workout din siguro. Oh. Ano yung best part about Hana? Si Hana, napapansin ko, maalagain si Hana eh. Oo. Talaga? Parang ano siya, yung lagi nag-aalala. Parang ganon. May anxiety. May anxiety kasi yun eh. Paranoid. Mga paranoid. Overthinker. Yun, parang, so, yung pagiging ganun niya, parang nag-click sa isipan ko na pag kami nagka-family, mas maalagain siya sa family, ganun. Sa mga anak, sa kahit saan. Ano yung one of the best qualities ni Jerome na talagang si Jerome yun? Yung he will do everything to make you feel, parang mag-effort talaga siya to make you feel na, comfortable. Kahit yung pag may ibang tao, laging gagawa siya ng paraan. He'll go out of his way para maging okay yung person na yun. Meron ka bang story na kung how Jerome go out of his way to Oo. show his love for For you? me? Oo. Besides driving Ay,
all the time, okay? Kasi ano na yun eh. Give. Well, Given kasi na yun, ito, ah. ano talaga siya driving kasi. Pero, grabe ito. Grabe ito yung driving niya na to. Nag-work ako nun sa McDonald's for part-time job. Dahil weekend yun lang yung time dapat magkikita kami. So, gusto niya pumunta sa Steinbach. Sabi ko, wag na, may work ako. Tapos hindi na ako pwede lumabas after work kasi gabi na. Tapos sabi niya, hindi okay lang, may tattoo naman ako. So sabi ko, sige, kung gusto mo talaga, pumunta ka. Tapos nung pagdating niya sa McDonald's, meron siyang dalang flowers. Kaso, hindi alam ng mom ko na pupunta siya ng McDonald's. Nung nandun na siya, sabi ko, sige na nga, lalaksan ko na yung loob ko, magpapaalam na nga ako, pwede kami mag-hangout. Di message ko. Sabi ko, Mom, wag mo na akong sunduin sa work. Andito si Jerome, mag-hangout kami. Hindi pala paalam, pinaalam pa na. Sabi ni Mami, ha? Hindi pwede. Uuwi na tayo, susunduin na kita, pupunta na ako dyan. Tapos wala akong nagawa. Sinundo niya ako. Tapos yun pala, wala talaga siyang tattoo. So nagpunta siya ng Steinbach. Nag-drive siya for 45 to an hour para makita ko for 5 minutes. Oh. Di ba ang sweet? Doon mo sabihin. Ang sweet. Oh, may message ka ba para sa mom mo sa ginawa niyang paghadlang sa hangout nyo? Ma'am, sayang yung gas ni Jerome. 5 minutes lang. Naawa talaga ako sa kanya nun. Pero, kasi nung huli niya na sinabi na wala pala siyang tattoo talaga. Umuwi na agad daw. Kasi Actually, umuwi na siya agad. pag drive ko doon, 5 minutes, umuwi na rin ako. Worth it ba? Worth it naman. Worth it naman. Kasi, kung wala yun, di putol yung ano natin sa relationship. Hindi niya sana nakwento yun, di ba? Oo. Kung di mo ginawa Di wala yun. sanang magandang yung kwento. Huwag yung effort talaga, no? Effort, Grabe. grabe siya mag-effort talaga. Tapos, ito pa, recently lang, jet lag talaga ako pag uwi namin galing Philippines. Hindi talaga ako makatulog. As in, makatulog ako, or let's say, maantokin ako ng mga 12 midnight. Tapos, magigising ako ng 2 a.m. So, parang nag-nap lang ako. Tapos, gigisingin ko siya. Sabihin ko, hindi ako makatulog. Ayoko Kamuti mo yung tinga ko. hindi, parang, ayoko yung parang ako lang yung gising. Oh. So, ginigising ko siya. Tapos, mag-stay up talaga siya hanggang makatulog ulit ako. Oh, damay-damay na to. Damay-damay na, no? Pero di ba parang kahit na ilang years na kami together, parang willing pa din siyang gawin yun for me. Kahit na napaka-petty nung reason kung bakit ko siya ginising. Kahit na may work din siya the next day. Yun. Oh, thanks. In my point of view as a guy, parang I think he gave a lot of effort. Meron ka ba makukwento na effort na ginawa ni Hana for the relationship? Ano nga? Wow, walang maisip! Yung nilaban yung relationship namin sa parents. Kasi nga, kahit sobrang masunurin siya, pinaglaban niya yung relationship namin. So, yung effort nun, Nag-last for how many years? For how many diba? years? kasi Lifetime yung effort ko. Oh. kasi mahirap talaga yung beginning ng relationship namin. Medyo mahirap talaga dahil parang alam ko na 50-50 sa parents. Parang ganon. Na anytime pwede kang patigilin. Lalo-lalo na, nag-aaral pa siya nun. Tapos, medyo bata pa si Hana, mas bata si Hana ng 4 years sa akin. Hindi ako na. 30? 30. Hindi alam ang 3 edad. years pala. 3 years? 3 years. Sorry. Kaya parang, yun nga, minsan may mga araw na baka mag-text si Hana sa akin na, pinapatigil na tayo. Or yung si mami or si daddy ang magme-message sa akin na Hindi na po pwede. Parang ganun. Pero yun nga, pinaglaban pa rin niya. So yun, para sa akin, yun yung parang effort. Kasi kung wala yun, di wala kami ngayon. Oo. Yun yung pinakamalaking effort na ginawa niya sa relationship. Kilig, oh. Hindi, natatawa ako kasi ang tagal na nung last na effort na naalala niyang ginawa ko. Hindi kasi yun yung mabigat. mabigat Yung na pinakamabigat na effort na kung hindi mo ginawa, it's not gonna work. So kung gusto mo naman ng light na effort, Huwag na, ito naman. hindi, ito rin. Fishing for compliments, oh. Fishing for compliments. Hindi, ngayon ko na kasi naalala,
Mayroon kasing one time na na-hospital ako na confine ako sa hospital. Hindi pa siya nagda-drive sa Winnipeg noon. Pero marunong ako mag-drive. Dahil Marunong niya. siya mag-drive. Pero hindi siya nagda-drive sa Winnipeg dahil nga, syempre marami naman tayong natakot mag-drive sa Winnipeg, di ba? Pero dahil nasa hospital ako noon at kailangan niya ako dalawin, nag-drive siya sa Winnipeg. Mag-isa? Grabe! Wow. Talagang nakailang worship song ako nung napapatagtag ako sa card ko. Sabi ko, oh my God, sana walang mag-overtake sa akin, ganyan. Kasi highway, syempre, di ba? Tapos perimeter, tapos papasok ko ng city. Grabe, nangangatog yung tuhod ko talaga noon. Di ko makakalimutan yung drive ko na yun. So yun, isang effort yun na Di ba? Sa pagdadrive pa din. Kailangan pa palang mapa-hospital ka para Oo. para mapilitan mag-drive. Alam mo, sinabi niya talaga sa akin yun. Sabi niya, kailangan ko pala ma-hospital para ma-motivate ka mag-drive. Ma-motivate mag-drive. Pero in a good way yun kasi ngayon, kaya na niya mag-drive sa Winnipeg. So, pwede na siya mag-drive sa Winnipeg. Hindi ko na kailangan ako lang nagda-drive sa Winnipeg. Oo. Kasi 'di ba, siguro before kayo ikasal, nakakapag-drive ka na papuntang Winnipeg, no? Oo naman. By yourself. By myself. Oh, tas uuwi ka na lang. Oo. Oo. Uuwi na lang. So 'yun, ikaw na-appreciate mo ba 'yon, Jerome, na yung kapag nagda-drive siya mag-isa or Oo nasa naman. isip mo na sa wakas time ko na to. Yun. Time ko na to. Makatipid ng talaga gas. Oo, yun talaga yun. Na, ay salamat, di na ako yung uuwi ng late magdadrive pa ng isang oras. Oo nga. Or what's happening right now between the two of you? Ano bang kasi now you're working here in Winnipeg. 'Di ba? You have a new New workplace. So how's everything? Settled in ka na ba? Naka 1 week pa lang ako sa Naka work. 1 week pa lang sa work. Oo. Oh, okay. Pero okay naman. I really like my job. Tapos, I think we're still figuring out our routine na kami yung magkasama. Sino magluluto, sino maglalaba, magtitiklop, maghuhugas ng plato, ganyan. We're still figuring it out. Kasi medyo mahirap talagang mahanap yung parang proper flow of things. Pero, yeah, we'll get there. Yeah, it's a journey. I-enjoy nyo lang. Anong pinagkakabalan nyo ngayon? Ano lang, sa ngayon, focus sa trabaho dahil, di ba, kakagaling namin sa vacation. Hindi pa kami nakakabalik sa dati naming routine before kami umalis. Like, yung business namin, hindi pa ulit namin Sige, start up. i-plug nyo. Yeah, yun yung Oh my God. Like, that's why we have this, is to mga But ganyang soon, business, Croffle diba? Pop will be back. Just give us a little bit more time, but we'll be back for sure. Ilang beses sinabi ni Hannah na tattoo artist ka. So, what's happening with your craft? So ngayon, sobrang busy trying to catch up sa mga appointment na or sa mga inquiry ng mga tattoo, ganyan. Kung gusto niyo magpatato, message niyo lang ako. Yung socials yung dalawa. Ang email ko, Jerome_A_tattoo@yahoo.com kung gusto niyo ang email. Sa Instagram naman, Jerome_A_tattoo. Yung Craffle Pop naman. We have Instagram, Facebook, and TikTok. It will be all at Croffle Pop. Follow us and stay tuned for any updates. Last question ko sa inyo, ano ang pwede nyong i-advise sa ibang tao na they're undergoing hardship sa relationship nila, may it be long distance relationship or medyo long distance relationship, kasi marami kayong challenges na at saka hardship na napagdaanan eh. Kung ano yung mga pwede nyong words of wisdom na pwedeng ipasa sa kanila. Kahit mahirap yung sakripisyo, ganyan, basta isipin nila na may patutunguhan yung It will be worth it. yung hirap na ginagawa nila, wala lang yun kasi at the end naman, kung alam nila, mangyayari naman yung gusto nilang sa relationship. Yeah, and I think if you have the same goal nga in the end, then pursue it. Just keep going. Keep on driving. Keep on driving. Keep on driving. Oo. That's Keep on drive. exactly what it is. Sabi nga sa Steinbach, di ba? It's worth the trip. Ah, Yun yung logo yung pala ng yun. Steinbach eh. Siguro yun yung Ay, yung na-imagine ko slogan. na-imagine ko si Jerome papasok pala ng Steinbach. Oo. Lalabas, it's worth the trip.
Sana lang. Oo, sana. Sana lang talaga. Merong malaking ano dun eh, may malaking signage yun eh. It's worth the trip. Like kung nakita yun, alos Ito ano ito yung trip. This is Oo. worth the trip. Ito yung reward ng hardship, ng sacrifices mo, ng gas bill, ng vehicle bills mo. It's worth it. It's worth it. Nakailang palit na siya ng car. O, di ba? Steinbach pa din ang Steinbach pa rin dinadrive ang niya. pinupuntahan. So Jerome and Hannah, I want to thank you first of all dahil you're willing to be a guest in my podcast and relaying your experience to everyone and sharing funny stories. I know mahirap yung pagdaanan nyo, pero it's worth the trip. It's worth the trip. I know maraming mga tao na nakaka-experience ng ganito. It can be from Canada to Philippines, America to Canada. It doesn't matter. Lahat ng relationship, merong challenges. Nasa inyo na lang kung ano yung pipiliin yung challenge. Kung mahirap yon o madali. And lagi nating iisipin kung ano yung naghihintay sa atin at the end. Gaya nga sabi ni Hannah, kung parehas kayo ng goal, it's gonna be worth it. I want to acknowledge you to keep on loving each other, keep sacrifice for each other. Kasi sabi nga nila, ang marriage, it's all about the longevity, not about winning. Hindi lagi pag-usapan kung sino ang manalo, kung sino ang talo, kung gaano tatagal ang relationship. Kung meron man kayong kailangan, nandiyan yung mga viewers natin. The married life is fun and it may not be rainbows and unicorns all the time. There's always gonna be a hardship. Just be prepared for it. Pero at the end of the day, kayong dalawa lang ang makakasolve ng mga problema nyo. Okay? So, keep on loving each other. Everyone, keep on loving each other. Stay strong sa relationship nyo. Kung meron man kayong mga pinagdadaan ng hardship ngayon, comment down below or react. You never know. Merong mga makakatulong sa atin, di ba? Kung ready na kayo, tara ka na dyan. Thank you for watching and listening. Bye-bye.